Nakakatawa yung comment dun sa isang TikTok video natin o maiksing video nitong podcast episode. Yung mga reels. Yeah, yung mga reels shorts shorts from pala. last episode. Sabi niya, 10 times tapos hindi man lang siya nag-propose doon. For context, hindi ka daw nag-propose sa akin sa 10 times na nating nakapag-Japan. Ganun ba? Bakit? Bakit ko gagawin yun? Ha? Bakit? Ano akala nyo sa akin? Kuripot? Ha? At dahil dyan, welcome muna kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan. So, Travel and Real Adulting Podcast, Tara Podcast, welcome kayo dito. On this episode, magpapakilala lang kami dahil may mga taong hindi pa talaga kami kilalang lubusan kasi di ko alam kung nakapag-introduction ba kami o hindi. Oo. Kaya saktong-sakto yung comment niya nga doon sa 10 times namin nakapag-Japan na reel. Sabi niya, bakit hindi mo lang nag-propose 10 beses na nakapag-Japan? So, we're thinking na hindi niya kami kilala or hindi niya alam yung situationship. Wow. Hindi niya alam kung ano tayo. Relationship? Oo. Hindi niya alam, which makes sense kasi hindi ko rin maalala kung nakapag-introduce pero feeling ko sa episode 1 nito. So this is actually episode 35 na ba? 35 na gagay. 35. So feeling ko naman nakalimutan ko na kasi talaga honestly. Baka sa episode 1, nagpakilala naman tayo. Pero hindi siya yung lubusan din eh. Lubusan. And sa mga shorts, sa mga post natin, parang mga glimpse lang din yung mga pagkakilala nila sa atin siguro. No? Pwede. Kasi guys, hindi kami yung yung parang lantaran din na nag-show ng aming ng parang personal life talaga. Oo. Tsaka, hindi kami romantic. Oo. Siguro, sige, para masagot na natin. Unang-una, thank you sa pag-comment. Kasi dahil sa'yo, nagkaroon kami ng idea ng i-episode ngayon na magpapakilala nga kami. So, for context, guys, hindi niya po kailangan mag-propose kasi ilang years na tayo married. So, kalimutan. Kasal na kami for 11 years. 11 years married na kami. So, wala nang kailangan mag-propose or magkasal. Kasi nga kasal na kami. Married couple. Tapos, na mahilig mag-travel. Yun kami, guys. Actually, may naalala ko isa pang hindi siya comment nag-DM. May tinanong kasi siyang travel-related question. Tapos, basta naisingit niya dun sa message niya, akala ko magkapatid kayo. Hala? Ganon. Bakit? Magkamukha ba tayo? Siguro, yung mga, kung paano magsalita or siguro yung mga gestures, something. Basta may mga similarities. Di ba ganon naman pagka mag-asawa na or matagal nang magkasama. So, yon napapagkamalan pala kami hindi talaga mag-asawa or hindi pa at least boyfriend, girlfriend at all. Grabe. Ganon kalala. Grabe, parang, okay, gets. Hindi kasi kami romantic eh. Hindi sweet-sweet talaga. Hindi kami sweet-sweet. So, yung nga. In public. In public. Kasi in private, clingy siya. Ganun talaga. Wala ni-reveal. Oo, I'm the clingy one sa aming relationship. Pero hindi yun makikita publicly talaga. Kasi, pag tayo lang, no? Kasi rin ayaw mo rin kasi sa mga clingy na lalaki if I'm not mistaken. Oo. Diba? Baliktad. Gusto ko ako lang nagkiklingy. Pag clingy na sa akin, ayoko. Kasi kung clingy ako, malamang hindi tayo. Oo. Yun, ganun. Tama yun. Pag may nakaka-relate ba? Siguro, pwedeng babae or lalaki yun. Na siya lang yung gusto niyang clingy. Pero pag siya na yung partner niya na yung clingy sa kanya, ayaw niya. May mga ganun siguro. Ikaw? Ako nga. Meron kaya nakikinig na ganun din. So, yan. Magpakilala na nga tayo. Okay. So, 11 years na kaming kasal. Pero before that, bago kami magpakasal guys, 7 years na kami na mag-boyfriend-girlfriend. So, in relationship wise, 18 years na po kami magkasama. Kaya, naintindihan ko na baka yung iba ay parang magkapatid daw kami kasi halos similar na yung gestures. Gestures ba? Gestures? Gestures ba? Parehong okay. Yun. Pero okay. Or magkapatid or magtropa. Feeling ko mas more on magtropa yung dating natin. Magkaibigan talaga. Kasi nag-umpisa rin tayo para magtropa lang din eh.
'Di ba na ako is parang hindi man nanliligaw talaga or something ganon. Parang never, wala tayong word na ligaw nun. Ito, another unconventional na naman sa amin, guys. Di kami gumamit ng term na ligaw. Na, uy, pwede ba ako manligaw sa'yo? O sige, payag ako manligaw ka, ganyan. Wala. Ano lang kami. Naging parang close lang tayo. Mahilig tayong mag-usap ng ideas. Mahilig tayong mag-share ng anong favorite mo, anong hindi mo gusto sa buhay, ganyan. Text pa yon kasi parang hindi pa masyado social media chat nun eh. Wala pa, Friendster pa yata nun eh. Tsaka, Di naman, OA ka. Friendster. Friendster yon. Kasi Facebook, wala akong Facebook. Ay, oo nga. 2009 ako nagkaroon ng Facebook, 2009, 2010. Kasi sabi ko sa mama yung mga Facebook noon, ang jojologs nyo. Ang jojologs, Facebook, ano yun? Ayun pala, yun ang gagamitin ng sangkatauhan na social media, di ba? Friendster. Naku, yung mga Gen Z dyan, di yata Di na alam yun. So yun, magka-text kami lagi. Nag-a-unli pa tayo, di ba? Oo. Para lagi tayo magka-text. Tapos, ang lagi natin papag-usapan nun is ideas. Parang ngayon, kung ano tayo ngayon. Madaldal talaga tayo sa isa't isa nun. As in, sharing of thoughts, ideas, opinions, ganyan, favorite, hindi favorite, mga ganon. Ganon, super get to know each other lang. Walang term na ligaw. And then, one time, siguro 3 months na tayong nag-uusap. Doon ko sinabi sa'yo na, I feel the same way. Yung wala nang, hindi ko alam kung sinagot ba kita kasi hindi ka naman nagtanong. Hindi ka naman nagsabi na, pwede bang tayo na, yung mga ganong conventional. Walang ganon. Basta sabi ko na lang, tayo na ha. Ganon. Ganon lang kadali, guys. Tapos text lang. Tapos nakatulog pa ako nun. Kinabukasan ko na nabasa. Sobrang nakakaasar. Siguro kung matampuhing babae ako, baka binawi ko yun. Oo. Kasi ang weird eh. Excited na ako, no? Sinagot ko na siya or sinabi ko na tayo na ha. That night yon. Tapos, hindi nag-reply. So, naisip ko, putya, tinulugan ako dun sa importanteng moment na sinabi ko na tayo na, mag-boyfriend-girlfriend na tayo. Hindi niya ako nireplyan kasi nga nakatulog. Then, okay, fine. Tulog na lang din ako. Kinabukasan, nag-reply siya. Yun, tuwan-tuwa na kasi kami na nga. Ganon ka-weird yung pagiging, start ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend natin. Natatandaan ko nun eh. Kasi nung nabasa ko yung message niya, bigla akong napabangon. Tapos, alam ko sumisigaw ako nun. Tapos, yay! Tapos sabi ni ate sa akin, parang ewan. Sabi ng ate mo? Diba parang baliw. Ano yun? Ba't pa ako nakatulog? May gig ba tayo nun? May gig tayo nun. O yun guys, isa pa about us. Naging close kami because of pagbabanda. So, bumuo tayo ng banda eh, no? Yeah, bumuo tayo ng banda nun. Anong pangalan ng banda natin? Wag na. Maki-search nila. Search nyo na. The Triple Horns. Pag sinearch nyo yan sa Facebook, malalaman nyo kung gaano kami ka-punks. Punks kasi yung tugtugan namin eh. At saka layo na itsura natin sa dati. Oo. Dugyot-dugyot ko nun. Pero, rockers eh. No? Gusto ko yung buhok ko nun. Nakapalpe. So yun, naging close kami kasi pares kaming nagbanda. Bumuo kami ng banda together. So lalong mas naging close, mas nagkasama lagi, di ba? Pero before that, college na yon. But before that, magkakilala na tayo kasi naging high school schoolmate pa tayo. Pero hindi namin type yung isa't isa nung high school. So parang we met the second time around. Wow, may ganun. Nung college. Tapos parang jive na tayo. Oo nga eh. Siguro dahil sa banda yun, no? Kaya pasalamat din tayo sa rock and roll. So yun, naging close sa pagbabanda yun. Ayun, nakat ko yung sinasabi mo, nasingit ko yung banda. Okay lang yun. Kasi personally din, doon talaga tayo sa banda nagkakilala. Tapos personally din guys, ako yung sa amin di mahilig mag-travel. So nung naging kami, parang doon nag-umpisa yung travel natin. Even na nagbabanda tayo, nagta-travel tayo. Parang unconventional nga kasi yung mga gusto natin. Hindi rin tayo yung parang mag-gift din eh. Yung parang material things eh. Usually ang gusto natin travel o kaya yung parang pagbabanda pa nun eh. Yung una-una natin talaga eh. Yun yung banding natin. Banding talaga natin. Then eventually nag-grow na natin yun. Na-outgrow. Outgrow pala. Nag-grow. Na-outgrow na yung pagbabanda. Tapos napunta sa travel, no? Oo, travel talaga. Kasi yung hindi talaga ako mahilig. Siya yung mahilig guys, no? Kumbaga, kasalanan niya kung bakit ako ganito. Dati gusto ko lang bahay, gusto ko lang music. Diba? Kapag gaming. Gaming, yan. Gusto lang talaga. Puro ganun lang. Tapos inintroduce niya,
yun, na-addict na sa travel. Kaya guys, kaya travel and real adulting to kasi meron naman talaga kaming ma-share na madaming bagay sa travel. Kasi hindi lang dahil content creator kami tapos nagta-travel, hindi. Before kami maging content creator, yung kami nga. So yun yung nagiging bonding namin since naging tayo. Naging kami. Kahit di pa kami kasal noon, magta-travel talaga kami. Kaming dalawa or with friends, no? Kaya nabanggit namin yung pagbabanda kasi ang dami nating travel with band friends eh. Oo nga, no? Diba? Kung saan pala tayo nakarating noon. At kung saan kami nakapag-gig. Oo, diba? Di kami sikat. Pero nakapag-gig kami sa Vigan, Baler, sa Quezon. Quezon, yeah. Infanta Quezon, no? Grabe yung mga pinagtutugan natin dati. So, that time, parang halo yung nagbabanda at gumagala. And then eventually, natanggal yung pagbabanda, naiwan yung pagta-travel. Oo. Ganon. So, ang gastos pala talaga natin nun, no? Yun nga eh. Paano tayo nakasurvive? Di naman tayo mayaman. Yun nga. Ipon lang talaga. For context ulit guys, no? Taga-PUP kami. Taga-PUP, parang doon tayo nakatira eh, no? Nag-aral kami sa PUP. Doon kami nagkakilala. Yun yung college po namin. Kung may nakakalam ng PUP, alam niya na yung aming tuition fee ay 700 pesos. Diba? So, per sem yun. So, sobrang tipid namin. Tsaka hindi kami galing sa mga mayayaman na pamilya, mga nepo babies or contractor. Hindi po. Nag-work lang talaga. Nag-work lang po talaga kami. Diba? So, minsan kasi pag sinabi mong PUP talaga, alam mong, yung mga nag-aaral doon, either middle class or below eh. Kasi grabe naman kasi yung ibang mga university dito sa Pilipinas. Mamahal? Ang mamahal. Yeah. Dapat UST ako nun eh. Nung nakita ko kung magkano yung tuition fee, sabi ko, ayoko dito. Ibabagsak ko lang din naman to. Tapos, walang tiwala sa sarili. Wala akong tiwala sa sarili kasi tatamad na ako mag-aral. Gusto ko lang banda, maglaro. Ayun, nakwento ko lang. Kaya ayun, di talaga kami yung parang nag-travel kami kasi marami kaming pera. Kung ano yung sinasahod namin noon, konti sa savings, tapos mo on travel pati banda talaga. Tumutulong sa bills. Diba? Nag-help din sa bills sa family. Nung di pa tayo kasal. Tapos, basta may portion talaga sa sweldo namin na pupunta sa travel. Since 2012, nung nag-start tayo na seryosong nagta-travel talaga. So, ano pa yun? Ang liit pa ng sahod natin nun Alam mo bakit 2012? Kasi that is the first time ako nagkatrabaho. Ako kasi 2009, nag-work na ako. Nag-extend siya sa pag-aaral eh. Kaya 2012 pa siya nag-start mag-work. Oo, kumbaga nadagdagan. Pero magka-batch kami Kasi 5 years ang engineering eh. 4 years lang ang IT. Oo, I'm IT, engineering siya, 5 years. So, yeah. Nagdagdagan pa ako na 1 taon. Oo. Tapos, may 1 taon pa for review. Naging 7 years kang nag-aral? Oo, parang ganun. Kaya, ayun, 2012 ako. Kaya dun yung start, yung 2012, yung start ng totoong nakakapag-travel na kami. May pera na eh. Locally pa lang Oo, locally. Pero, kaya ako nasabing 2012 nga, tama ka doon. 2012 nag-start kasi nga, share na tayo sa gastos. Oo. Kaya kaya nang mag-travel, siguro every after month, mga ganyan. Kung hindi naman totoong travel, isa pa naming pinagkaabalahan at pinaggastusan nung time na yun ay pagbubundok. Oo, mahilig kami magbundok. Nag-hiking din kami, guys. So, may hiking era kami. Bundokero. Tapos yung mga pa natin yung dati, yung mga all around the Philippines na travel. Usually joiners yun, kung di ako nagkakamali. Oo. Diba? Yung mga parang nasa isang van kayo, yung joiners nga, mag-join kayo sa kunyari 12 packs na van, tapos maybe mga 3,000 per head, tapos may accommodation, may na yun eh. Kompleto na yun. Kompleto na, diba? Accommodation, tapos may food na. Tsaka yung van nga. Yun, kaya dumami rin yung travel namin kasi nagjo-joiners kami noon. Super budget travelers talaga tayo noon. Kasi close to backpackers, no? Yan, close to backpackers. Kasi hindi rin naman talaga ganun kalaki yung sahod ko, lalo na ako. Nag-umpisa ako minimum, guys. Engineer, minimum. Kaya hindi ko maintindihan yung mga taga-DPWH para sila nagkaroon ng bilyon-bilyon. Grabe. As a civil engineer dati, talaga, minimum ang sahod ko. Kumbaga, maswerte lang din ako kasi hindi naman ako taga yung breadwinner sa amin. Kumbaga, ang naging share ko lang, nagbabayad lang ng bill sa amin, sa bahay namin. Then, the rest sa akin na, pinang-travel namin, di ba? Yun yung part na medyo lucky sa part nga na yun kasi nga,
yung sweldo mo kahit maliit is may napupunta talaga for yourself and pang-travel nga natin. Kaya thankful din na kayang gawin yun even before nung start nga na 2012. So yun, bukod dun sa mga pinaggagawa natin noon, nasa nagta-travel na tsaka nagbabanda. Then, eventually nga, inalis yung pagbabanda, nagta-travel na, tuloy-tuloy na siya until right now. But, during that time, yun nga, nagtatrabaho pa kami nun, guys. Hindi naman kami agad-agad nag-full-time sa pagko-content creation like what we're doing right now. Matagal na proseso before we decided to i-full-time na natin. Oo nga eh. Kaya nga wala rin kami masyadong maipakitang mga pictures and videos of our travel dito sa Pilipinas. When I say travel sa Pilipinas, guys, talagang madami. Oo. Talagang katulad mga Calaguas, Nagsasakov, Batanes, Siargao. May mga content pictures and videos but hindi siya talaga yung tipong pang-vlogging. O, ang hirap kasi hindi rin naman kami magastos dati sa mga gadget. Isa pa yun, hindi kami mag-gadget talaga So, ang mga pinang-picture lang namin, yung mga phone namin. Or murang Digicam. Oo, malamang extinct na yung dati nating phone, yung Sony. Sony Ericsson, yung favorite ko nun dati. Xperia. Sony Xperia. Cute noon, ganyang kaliit lang yun. Basta, mga ganun. Yun lang yung mga ginagamit natin noon. So, hindi namin masyadong na-document. Oo. Kung meron man, is hindi ganun kaganda yung quality. So, hindi na namin siya mailabas. Siguro may pwede pictures, ganyan. Pero, to cut the story short, during that time, wala naman kasi sa isip namin mag-content Wala. Gusto lang talaga namin mag-travel. And magkaroon pa rin ng konting memories. That's why we still have pictures and videos nga. But, hindi siya for, hindi siya for social media. Yes. Talagang gusto lang namin gumala noon. Hindi pa nga namin alam na content creation can be a career during that time. Ngayon lang talaga lahat na-discover ito. Tsaka dati, kung 10 years ago, tatanungin ako, bumalik ako sa past, ang natatandaan ko noon, ang gusto kong career path is maging boss doon sa company. Yes, parang lahat ganun di ba? Diba? Where do you see yourself in 5 to 10 years from now? Sasagot mo, I will be promoted to a manager, blah, 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 ganyan-ganyan. Yes. Ganon ang sagot ng lahat. Dati. Wala kasi yung konsepto. Actually, yung mga YouTube na yan o yung mga vlogging na yan, akala ko dati wala namang kita dyan Oo. Akala natin hobby lang siya. Hobby lang siya. Mukha siyang nakakatuwa. Yes, nanonood tayo as consumers noon. Naisip namin, parang ang saya. Pero parang hindi naman sumagi sa isip namin na magiging ganyan ako. Magkikita ako someday dyan. Susubukan ko yan. Ano lang siya? Nangyari lang. Parang ganon. Yun, nangyari lang talaga. Kasi nag-umpisa yan nung nag-Japan tayo. For the first 2019, time. yeah. Kasi nung nagtatrabaho guys sa company, malaking company yun actually, nasa stock market siya. Diba? Ganun siya kalakit. Bakit di mo pwede sabihin? Sige na nga. Sige, nagtrabaho ako as a civil engineer sa Jollibee. Okay? Jollibee mismo, yung Jollibee Foods Corporation. Okay, hi sa mga dati kong dating mga ka-office mates sa Jollibee, pati sa yung mga store managers na talagang inaano ko Kumbaga, ako yung contact person? Contact person, nag-aasikaso, kung may mga repair sila, kung may mga kailangang ipagawa. Sa akin tumatawag actually, until na nag-resign ako, may mga tumatawag pa rin, Sir, baka pwede yung punta, paayos, ganun, na yung trabaho ko guys. So, kaya nakaipon din, hamak tamang mas malaki yung sinahod ko sa Jollibee compared sa first kong napagtrabahoan, which is construction talaga. Kaya napag-Japan kami. And that Japan trip opened my mind Our diba? mind. Our mind pala, sorry. Hindi, kasi parang dati ka ng... Dati na ako talagang lakotsera. Ako talaga yung humatak sa kanya. Tsaka yung alam ko, by that time, ka na nun parang hindi ka na talaga nag-work na, wala na ako sa corporate. Wala na sa corporate. Ayun, sige mamaya, ibang story pa yan. Ayun. So, that time, parang nag-open yung mind ko. Tapos, nagtatrade na rin ako nun, guys, no? Habang nagko-corporate job ako sa Jollibee, alam nila yon, nagtatrade din ako, nag-i-invest din ako. Then, pinasok ko yung content creation, then nag-Japan trip. Lalong lumawak yung utak ko na
there is more sa buhay pala. Tapos yun nga, dahil nagtatrade ako nun, parang nagkaroon ako ng mindset, what if mas gusto ko kontrolado ko yung buhay ko? Actually, Yung dati oras. dati na akong ganun, di ba? Gusto ko kontrolado yung buhay ko, kaya nga gusto ko maging boss eh. Na parang, pag boss ka, di ba, pwedeng utos-utos ka na lang, tapos yung oras mo, hawak mo, unlike pag hindi ka boss, parang ikaw yung inutusan, medyo ayoko kasi ng ganun eh. Di ba? Pero, thankful naman ako doon sa Jollibee kasi para akong independent naman gumalaw nun. Yung boss ko, hindi siya yung sobrang inuutusan. Oy, ganyan. Hindi. Ano siya, parang pinapabayaan niya lang ako. Then, kung ano yung diskarte ko. Kaya natuwa din ako, tumagal din ako doon. Tapos yun nga, lumawak yung utak ko. Yan, nag-umpisa tayo ng content creation. Then ito na, nandito na tayo ngayon. Nagsasalita ako sa inyo, di ba, na pwede pala. Yeah, 2019 yon. So, nag-spark talaga nitong lahat ng ito is yung first Japan trip namin noong 2019. Sabi ko pa noon, kung check nyo yung channel na to, nandito yon, yung first vlog ng Japan trip na yon. Sabi ko, phone pa nga gamit nun eh. Pag-vlog. Sabi ko, i-document ko tong buong trip kasi first time eh. Tas dream trip natin mag-Japan eh. Tapos, wala akong balak mag-vlogging talaga. Ayokong maging plapa. Sabi ko yun sa sarili ko, after nitong vlog na to, titigil ako kasi gusto ko lang talagang i-document yung first. So, wala akong planong magtuloy-tuloy nun. Kaya if you check, yung unang-unang Japan vlog nga, after that, siguro 4 parts yon. After that, tumigil. Wala talaga akong post or anything kasi wala naman sa isip ko mag-content eh. Gusto ko lang talaga i-document yon para mapanood namin someday. Tsaka, big deal nga eh, kasi first time, tas dream trip. So, talagang wala sa isip namin. Wala talaga sa isip namin. Wala sa planong mangyari to. But, parang all the pieces, all the pieces come together. Come together. Pwede na. Yun, basta alam niyo na yung minimin ko. At ayun, eventually, tinuloy-tuloy na natin to. Tsaka ang core talaga is travel. Kaya parang hindi tayo hirap ilabas yung mga gusto nating i-share dito sa channel, lahat ng pages natin. Because on the first place, ang core talaga ng natin together is gustong-gusto talaga nating mag-travel. Oo. Gustong-gusto kong kasama siya sa travel. Ayan. Para maging malinaw. Even nung nagtatrabaho nga sa Jollibee noon, panay fieldwork ako noon, diba, ginagastosan ko pa talaga to ng pamasahe para lang makasama siya. Pupunta kami for example ng Bicol, mga ganun. Fieldwork yun pero ginagawa naming travel on the side. So, sinasama niya ako tapos pagkatapos na yung work niya, medyo mag-food trip kami dito. Pupunta kami sa spot na to na parang hati na, no? Work and travel yung ginawa mo. Usually nga hapon yun or gabi. Kaya kasi minsan, nagtatrabaho ka sa umaga. Remember na sa Lucena, nandun ka lang magdamag sa bedroom pagkatapos ko na lahat ng ma-inspect ko. Meron na ka tayo doon parang yung nakapangalan sa atin na room. Parang lagi ko re-request. Parang mistress. Uy, parang ay, suki na yun si sir. Yan, magro-room. Ganon. Ganon. So, diba? Tapos if-fetch kita, then kakain lang tayo sa baba. Nakalimutan ko na yung Diba? May mga nakakalimutan ka rin, pero yun, kasi yung parang core memory ko na, gusto ko ng work na kasama ka eh. It happened. It happened. It's diba? happening. Yeah. Ang galing. So, alam mo yun, kapag pala, tawag doon, ni-nitpick or chinek mong maigi yung deeper thoughts, deeper desires mo, alam mo na yung gusto mo eh. Tapos, eventually, kung you will work towards that, makukuha mo siya nang hindi mo alam, ito na pala. Parang full circle moment. Kasi, yun nga, sinasabi ko, core na talaga namin yung travel. Tapos ngayon, biglang travel content creator. Yun nga. Full time pa. So, parang big deal. Ang galing, no? Parang, hindi mo naman talaga siya, pinilit or hinabol. Nangyari lang kasi gustong-gusto mo talaga yung ginagawa mo. Which is travel nga. Kaya nga, yun nga, like kung sinasabi din, kung nanonood din kayo ng mga sinishare ko sa mga social media ko, hindi sa Tara Podcast, parang isa talaga yung core ng aking sinasabi is dapat gusto mo yung ginagawa mo. And eventually, magiging madali. At baka magkaroon ng result. Yun eh. Kasi kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, for example, for the money lang, pag nawala yung money, basag ka. Pero yung ngayon na nababasa ko, uso to, parang the Gen Z daw is
nandun na lang sila sa work for the money nga. Which is okay na lang. But, on the side, ginagawa nila yung passion. Yun nga. Kumbaga parang hindi mo na kailangan mahalin yung corporate job. Mas mahalin mo yung totoong, gawin mo yung totoong mahal mong gawin. Which is, yun nga, baka creative side or yung mga artist side nila. Pero, nandito pa rin yung job for the money, for stability. For stability nga. Pero ayun nga, that is the reason why we'll eventually fail or hindi mag-i-improve. Kasi nga, it's for the money lang, for stability lang. Eventually, tama naman yung ginagawa ng mga Gen Z ngayon. Kasi nga, meron silang hobby or on the side na ginagawa. Kasi, ganito lang naman yun eh. If that hobby turns to money, magkaroon ng pera, at magkaroon ng, sabi natin pumantay na sa job mo, hindi mo ba iiwasan yung isang job mo? Yun yung nangyari sa atin. Yun ang nangyari po sa amin. Kumbaga, nakita ko, ay, pumapantay na yung sahod. Di ba? Tapos, anong pipiliin mo? Parehas na sahod. Stability or more time? Yung iba, syempre, pipiliin pa rin stability. Iba-iba naman tayo. Ako kasi, mas pipiliin ko more time. Bakit? Kasi in more time, mas less stress ka, mas more time ka sa family mo, mas more creative ka, at more thinking, or kumbaga marami ka pang maiisip na pwedeng pagkakitaan. Unlike nung dati na meron akong corporate job, tapos nagsa-side hustle ako, alam ko silang dalawa lang. Hindi ko na kaya pagsabay iba kasi na mababaliw na ako guys, sobra. Kaya thankful din ako sa Jollibee dahil nagbigay din talaga siya ng stability pati ng savings para ma-jumpstart ma-jumpstart yung content creation, yung trading ko. Kaya nandito kami ngayon, which is nakakatuwa din, di ba? For balik ko yung kanina kasi nababanggit mo yung time na nagta-travel ka tapos sinasama mo ako para, nagwo-work ka, field work, tapos sinasama mo ako para makapag-travel on the side. Kaya niya ako nasasama kasi matagal na akong walang work. Available na ako anytime noon. That was 2019 onwards. Wala na ako sa corporate noon. Ako naman, nag-resign ako without a plan, which is not recommended. Hindi siya recommended for everyone ha. Ako lang yun, ginawa ko lang kasi matigas ulo ko. Pero backup plan ko nun is ikaw. So parang hindi naman siya totally magiging walang-wala if I do that. May ipon din ako from my mga dating trabaho. Laki sahod mo eh. Mas malaki sahod ko sa'yo na. Nakaipon ako plus mag-asawa kami. So siya yung backup plan ko na. Sinagot niya muna ako. Siya muna mag-work. Sige, pahinga ka. Hanapin mo yung gusto mo, ganyan. I think 2019 onwards, madami akong tinry. Like, nag-online business. Online business ako. Naging tapos, editor pa kita. Doon nag-start yung sa content. Nung nagko-content creation na siya, hindi pa ako nagko-content. Oo, hindi pa ako nagko-content. Nasa behind the scenes ako ng channels niya. I'm the editor, the director, the assistant, lahat na. Ako yun gumagawa noon sa channel niya. And then eventually, naisip ko, what if, may idea na ako how to do content. Di gawa na rin ako ng sarili kong channels, tapos nakabalik na rin sa travel. Hindi pa masyado. After pandemic yun eh. Nag-start muna ako beauty content eh. Beauty. Kasi hindi pa makalabas. So, ang shoot lahat sa bahay lang. Like makeup, skincare, ganyan-ganyan. Mga reels pa yun, di ba? Oo, mga reels. Kasi yung full vlog, yung mga full mo, may mga nailabas ka pa sa channel ko eh. Nakiki-channel pa ako sa'yo noon. So, magulo. So, ayun. After that, naisip ko, nung nakaka-travel na ulit, nagseryoso na ako sa pages ko. Tas travel na talaga yung core. Yun yung nangyari. At yun, tuloy-tuloy na until now. Pero matagal na akong walang work nga. As an IT specialist ako before, wala na ngayon at sobrang obsolete na ng alam ko sa IT. So, wala na. Kapag may nagtanong nga sa akin, di ba IT ka, ganyan-ganyan. Dinediretso ko yung sagot. Wala, hindi ko na alam. Obsolete na yung alam ko. So, ayun. Yan ang aking before. I'm an IT specialist. Tapos, siya naman, engineer. Ngayon ay paras naming full-time content creators. So, guys, baka nabibitin kayo dahil wala kami masyadong naikwento sa mga chami-chami lives namin. Oo nga, no? Hindi talaga eh. Kasi talaga, hindi kami masyadong, hindi kami yung parang OA. Hindi kami yung pa-sweet-sweet.
ano kami, team. Nonchalant. But introvert sasabihin ko. Well, ayun pa pala. Another thing about us, we're both introverts. Wow. So, contrary to popular belief na kapag introvert, bakit kayo nakakapag-vlog or bakit kayo nakapag-content creation? Guys, alam niyo ba, na kapag nag-shoot kami, ang nakikita lang naman namin dito ay ang lente ng camera. Wow, wala namang audience eh. Well, we know na after this, pagka-post, kahit pa paano may manonood, di ba, may audience. But hindi naman live audience na nakikita namin yung mukha. So, kaya namin maging parang walang hiya on shooting this. Kasi camera lang naman yung kaharap namin. Even nagbabanda tayo, kailangan ko uminom ng beer para lang makapag-perform eh. Yun. Yun naman, may audience, di ba? Pero ayun nga ang way niya para makapag-perform. So, that may alak. Tsaka ewan ko, siguro kasi gusto mo yung craft eh. Yes. So even if medyo shy ka, medyo introverted ka talaga, gagawin mo pa rin kasi pipigilan ba ng pagiging ganun mo yung gusto mo? Tama. 'Di ba? Kung gusto mo yun di push mo. Yeah. So yun, pares kaming super introvert. So kami guys team introvert and team nonchalant. So kung ganun ka rin, di mag-subscribe ka na, di ba? So, marami kaming vlogs, guys. Hokkaido vlogs yung pinopost namin ngayon kasi yun yung latest naming travel. Upcoming travel is Vietnam. Nilabas na. Kaya, stay tuned lang kayo sa mga pinopost namin. Kung may questions kayo, leave it in the comment section kasi baka magawa namin ng content like this. Yun lang. Thank you for watching. Don't forget to use our codes para maka-discount kayo sa mga travel. See you next time. Bye! Bye!